Hello mga ka-legit Davercats, Tape Incorporated or Tape Bulaga, abay talagang ginagawa na yung kanilang bagong plano, magkakaroon ng mga panibagong host, ipinakilala na sino kaya ang maaalis. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats natin, na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa ating mga videos. Maraming salamat sa inyo pong panonood at pagsubaybay. And for today's video ay kahapon nga iniyabang netong si Isko Moreno yung kanila daw di umanong total running time of TV ads na meron na raw silang 31 minutes and 45 seconds. Kung tutuusin, ilang oras po silang ume-ere, dapat kung meron kasi meron kasi yung parang meron siyang katumbas na hours or minutes kung ilan dapat yung umeere sa isang yung TV ads po na kung ilan din yung oras na umeere ang isang programa, dapat may katumbas po yun kung ilang minuto ang TV ads. Which means, meron po silang abono dito. Huwag nilang ipagyabang na 31 minutes and 45 seconds yung ads nila. Samantalang sa EAT, umaabot ng 40 minutes. Ang layo ng agwat. Tapos sinasabi nila na may mga bago daw sila mga advertisers. Samantalang ang mga advertisers na mismo ang lumapit or parang nag-migrate na dito po sa nasabing EAT, dito po sa branded Eat Bulaga, kung saan naroon ng TVJ. Talagang ginagawa nila yan kasi ginagawa nila yan para at least mapalakas nila at makuha nila yung tiwala ng mga advertisers. Sabi po dyan ni Isko Nabay. Sabi niya kahit weekday, dinubog daw di umano ng ads ang noontime show ng EAT or ng hashtag Eat Bulaga nito lang Huwebes, November 17. Umabot daw ng 31 minutes at 45 seconds ang total duration ng mga TV ads na naipalabas sa commercial break. Patunay lang ito na malaki pa rin ang tiwala ng mga kumpanya at sponsor sa longest running noontime show ng bansa. So, patunay lang, Parang sinasabi nila na dun po sa 35 minutes and 45 seconds or 31 minutes ba yun? Ayan, 31 minutes and 45 seconds. Pinapakita nila, sinasabi nila, may tiwala daw sa kanila. Pero bakit nag-aalisan yung mga ibang advertisers? Diba? Lubilipat po sa EAT. Ay nako, Diyos ko po. So, anyways, ito pag-usapan natin kasi eto na nga, kahapon po ay naglabas po ng ilan sa mga photos and videos ang Facebook page ng Tape Incorporated kung saan meron ng tinatawag na contract signing of Eat Bulaga's very own idol B-pop idols. Meet Barbie, Joanna, Audrey, Swaggy, Jade, and Isabel. Ito mga nilabas sila, hindi nga natin kilala to, diba? Kasi parang parang mga bagong sibol. Kumbaga, papasikatin po nila dyan po sa EAT. Ito po yung isang grupo ng mga dancers na kung saan tinatapat po nila ito sa mga Sing It girls, So, kahapon nga nagkaroon ng contract signing. Ang pinagtataka ko dito, ang dami na po nilang host sa Tape Bulaga. Tapos nagdadagdag pa ng mga panibago, Ang pinaka-tiba-tiba dito, walang iba kundi si Paulo. Kasi may bago na naman siyang jojowain. So, ito nga, dahil itinatapat po sila dito po sa mga bagong mga EAT girls, yung mga magagaling kumanta, at napakagaganda, fresh din. Although, puro fresh din naman yung kinuha nila sa B-pop girls. Parang parang bumubuo sila ng mga B-pop girls sa parang Korean group kasi ang parang nagte-training sa kanila yung Korean na dating naging hindi ko siya kilala tsaka wala akong interest na kilalanin siya. Yung dati po siyang naging host din dyan po sa E18, lagi natin siya nakikita. Tapos binigyan siya ng break, parang gustong patunayan ng Tape na tama yung naging desisyon nitong Korean na to na magstay sa kanila, But anyways, tignan na lang natin. Itatapat yan sa Sing It Girls, yung B-pop idols po nila. At tingnan din natin, in the end, sino ba talagang aalisin? Kasi napakarami na po nila. Kaya nga hinati-hati na sila ng days, diba?
So, kayo na po ang humusga. At dahil dyan narito ang ilan sa mga komentong napili natin mula naman sa ating mga legit viewers and subscribers, patungkol sa issue ni Zombie. Sabi po ni Librado John Mar, bobo lang yung taong mag-iisip na o-operan siya ng ibang noontime show. Anong rason? Yan. So, ito naman po ang isa sa mga POV. I think that's fake news po yun. Wala po talaga nag-o-offer sa kanya. May movie po siya, yes, na ginagawa or nagawa. Sa ngayon po kasi parang floating pa rin kasi si Zombie, 'di ba? Wala pang nakakaalam. Sabi ni Lolita T, foreign yan at medyo hindi rin magandang financial kaya grab niya ang mas malaki ang bayad. Hindi na niya naiisip paano siya nakilala. Malaking bagay ang EAT sa career niya. But may movie o other offers, not a big deal. Di siya marunong magtagalog. Medyo comedy yung bull sa Tagalog. Charing toge ang reason. Baka kalahati ng hagdan maakyat mo toge. Ayan. So, parang kasing marami pong nagalit nang kumakalat po sa social media platform na si Zombie nga di umano ay tinanggap na yung offer ng ibang noontime program. Pero as of the moment, parang sabi nga ng ilan, sino daw ba ang mag-o-offer ka Zombie? Kasi kumbaga wala, hindi pa rin naman talaga siya kilalang ganun kakilala eh. Although marami na po siyang followers doon po sa kanyang social media platform like Facebook page and kanya pong YouTube channel. Pero doon po sa popularity, sabi nga ni Ma'am Lolita T, parang hanggang kalahating hagdan pa lang yung naaakyat niya. Marami pa po siyang kakaining bigas. Pero as of now, talagang nag-excel po siya sa ibang bagay. So, panoorin na lang po yung mga vlogs ni Zombie. Sabi naman po ni Yoli Bautista, thank you so much po sa ginawa niyong malasakit kay Zombie. Legit dabarkads po ako ng TVJ. And at the same time, naging followers na din ako ni Zombie kasi nakita ko yung kababaang loob na meron ang TVJ at mula sa bulsa niya, naging matulungin po siya. Kung ano man yun, sinasabi ng bashers, wala naman akong pakialam. Ang gusto lang namin makita muli si Zombie at sa inyong ginawa kahit paano maliwanagan sa amin. Maraming salamat po kasi si Zombie walang sagot sa tanong sa kanya kaya nakakalungkot din po. Thank you pong muli. Ayun. Kasi nga naman 'di ba? Ang dami pong nagtatanong sa kanya, ang daming kumi-question sa kanya kung babalik pa ba siya sa EAT, kung nasan siya, anything and everything about the sun, under the sun. Pero hanggang ngayon, wala po siyang sinasagot na any questions, no? So, hindi tuloy natin malaman kung babalik pa ba siya or hindi na. Pero sabi ko nga sa inyo, diba, if ever na hindi na po siya makabalik sa EAT, meron naman po kayong yung mga fans po ni Zombie, pwede niyo siyang panoorin doon po sa kanyang social media platform, which is yung kanyang Facebook, yung kanyang YouTube, at yung kanya pong Instagram. Ayan. Hindi ko lang alam kung may Twitter po itong si Zombie Toge, Pero hanggang ngayon, ano pa rin siya, active pa rin naman siya sa mga social media platform niya. No? So, thank you Ma'am Yoli Bautista. And another comments, magbasa pa tayo. Sabi ni Miss Marie Floral Alarcon, maraming hindi inuunawa si Zombie. Maraming mga mapanghusga kay Zombie na kababayan natin. At kinukumpara nila lagi, hindi nila iniisip na hirap pa si Zombie sa language na Pilipino. Kaya dapat unawain at i-appreciate ang kakayahan niyang ipakita. Kaya niyang pinapakita while in EAT at masyadong mapanghusga at makitid ang mga pangunawa ng ibang Pilipino towards Zombie. Sana lang, wag silang ganun. Respeto nila kahit hindi si Zombie Pilipino. Ayun. Tama naman po yung sinasabi ni Ma'am Marie Flora Alarcon. Let's respect one another. Kung ano man po yung kalalagayan po niya, ano man po yung kanyang estado ngayon, irespetuhin po natin. Yun naman po talaga ang pinakamagandang karakter ng isang Pinoy. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-follow nyo na rin po ako sa aking Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!